Sinampal ako ni Mama ng pagkalakas-lakas sa mukha na halos umugong ang aking mga tainga at ang pisngi ko ay parang nasusunog sa init. At sa loob ng ilang segundo, ang buong kusina ay tila umiikot. Napaorong ako, nantubig ang aking mga mata at nalasahan ko ang dugo kung saan nasugatan ng aking ngipin ang loob ng aking labi. Hindi niya ako kailanman nasaktan ng ganoon dati. Nakatayo si Papa doon mismo sa pintuan. Hindi siya gumalaw para pigilan ito. Wala siyang sinabing salita sa kanya. Sa halip, tumingin siya ng diretso sa akin at sinabing, "Kasing lamig ng yelo. Ang kinabukasan niya ang talagang mahalaga. Ang sayo, hindi kailanman naging mahalaga." Naalala ko ang katahimikan pagkatapos noon. Mabigat at pinal. Ang nakababata kong kapatid na lalaki ay nasa likuran nila. Ramdam ko ang kanyang mga mata sa akin, ngunit hindi ako lumingon. Hinablot ko na lang ang aking mga susi, ang aking folder para sa appointment sa doktor, at lumabas sa pintuan sa harap nang walang sinasabing anuman. Kumikirot pa rin ang mukha ko nang paandarin ko ang kotse. Ako nga pala si Maricel, 27 anyos na babae mula sa isang subdivision sa Laguna. 3 taon na ang nakalilipas. Ang sampal na yon ang nagpabago sa lahat. At noong nakaraang buwan, hinarap na ng aking mga magulang ang mga kahinatnan. Humanda kayo dahil ang kwentong ito ay may uri ng karma na tumatama ng matindi. Kung bago ka dito, pindutin ang subscribe button. Malaki ang tulong nito para lumago ang channel at para patuloy kaming makapaghatid ng mga ganitong kwento. At ilagay ang sarili ninyong drama sa pamilya sa mga komento. Binabasa ko silang lahat. Noon, nakatira pa ako sa bahay na yon, iniisip na hindi nalalala ang mga bagay. Matagal na ako nakatira sa bahay na bato na yon sa gilid ng mga subdivision sa Laguna. Ang uri ng kapitbahayan kung saan ang bawat damuhan ay pare-pareho ang itsura. May mga puno ng niyog sa gilid ng kalsada at ang lahat ay nagpapanggap na mas angat sila sa buhay kaysa sa totoong kalagayan nila. Mainit, maalinsangan at tahimik sa karamihan ng mga araw maliban sa loob ng aming bahay. Ako ay 24 na anyos noon. Nagtatrabaho ng double shifts para lang makaraos. Tuwing umaga sa isang abalang tapsilugan, naghahatid ng mga plato ng sinangag at itlog, nakangiti sa kabila ng dagsa ng tao, kahit na sumasakit na ang aking mga paa. Sa gabi naman ay tumatanggap ako ng mga delivery gigs, nagmamadali gamit ang aking luma, ngunit maayos na kotse, na may mga supot ng pagkain na nakabalanse sa upuan ng pasahero. Okay naman ang mga tip kung magsisikap ako. Pero pagkatapos ng gasolina at bayad sa telepono, wala nang masyadong natitira. At gayon pa man, tuwing unang araw ng buwan, nag-aabot ako sa mga magulang ko ng 15,000 piso para sa ambag sa bahay dahil gusto ni Mama ng ganon. Sinimulan nila akong singgilin noong araw na tumuntong ako ng 18. Walang diskusyon, basta isang sobre lang sa ibabaw ng lamesa sa kusina na may pangalan ko. Binayaran ko ito ng walang reklamo, hindi man lang pasalita, dahil ang alternatibo ay matulog sa aking kotse at hindi pa ako handa para doon. Ang nakababata kong kapatid na si Paolo ay hindi kailanman nagbayad kahit isang sentimo. Siya ay 20 anyos noon, pinahaba ang isang 2 taong kurso sa kolehiyo papunta sa ika-4 na taon nito. Kumukuha lang ng 1 o 2 klase bawat semestre. Natutulog siya hanggang tanghali sa karamihan ng mga araw, bumabangon ng naka-basketball shorts at kung anumang mamahaling hoodie na kabibili lang ni Mama para sa kanya. At ginugugol ang natitirang hapon sa paglalaro ng video games o pakikipagtambay sa mga kaibigan. Ibinili siya ni Papa ng isang gamit na pero makintab na pickup truck noong nakaraang taon. Hindi naman sobrang bongga pero mas maganda kaysa sa anumang minaneho ko.
Ang mga bayad ay nanggagaling sa kung saang misteryosong pondo ng pamilya na hindi ko dapat itanong. Ang hapunan ay karaniwang ang tanging oras na kaming lahat ay nasa iisang kwarto. Magluluto si Mama ng simpleng inihaw na manok, pansit, o kung ano ang nakasale, at maglalagay ng ekstrang plato para kay Paolo kahit na huli na siyang dumating. Kakain siya ng mabilis, hawak ang telepono sa isang kamay, halos hindi tumitingin sa taas. Sa sandaling matapos siya, itutulak niya ang upuan palayo sa mesa. Bubulong ng kung ano tungkol sa kailangang mag-aral at mawawala na paakyat sa taas. Ang mga pinggan ay nananatili kung saan niya iniwan. Iyon ang hudyat ko. Ililigpit ko ang mesa, kayayarin ang mga tira, huhugasan ang mga pinggan, at pupunasan ang mga counter gabi-gabi. Kung susubukan kong iwan ito para sa umaga, magbubuntong hininga si Mama ng malakas para marinig ng buong bahay at sasabihing wala akong pakisama. Kaya, ginagawa ko ito kahit pagod na pagod galing sa trabaho, nakatayo sa lababo habang namumula ang mga kamay ko sa sabon at tubig. Pakiramdam ko ay invisible ako sa karamihan ng oras. Napapansin lang nila ako kapag may kailangang gawin, namimili ng grocery pa uwi, inaayos ang wifi kapag nagloloko, o nagbabayad ng bill na nakalimutan nila. Tatango si Papa bilang pagsang-ayon kung tahimik kong inaasikaso ito. Ikaw ang maaasahan, sasabihin niya. Dapat ay maganda ang pakiramdam noon. Ang pagiging maaasahan ay nangangahulugang hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa akin dahil kaya ko nang mag-isa habang nakatutok sila kay Paolo. Pinupuno ni Mama ang ref ng mga bagay na gusto ni Paolo. Mga mamahaling cereal, energy drinks, ang mamahaling orange juice. Ang mga istante ko sa pantry ay puno ng mga generic na bagay na binili ko para sa sarili ko. Ipagtatanggol niya ito sa pagsasabing lumalaki pa si Paolo, nag-aaral pa, kailangan ng lakas. Ako ay matanda na, nagtatrabaho na, kaya ko na. Hindi ko naman sila kinamuhian dahil doon. Hindi eksakto. Sinabi ko sa sarili ko na pansamantala lang ito. Bawat sobrang piso na naiipon ko ay napupunta sa isang hiwalay na savings account na hindi nila alam. May problema ako sa thyroid mula pa noong teenager ako. Regular na blood work, gamot, check-up na hindi mura. Paulit-ulit na sinasabi ng mga doktor na maganda ang nursing bilang karera para sa akin. Matatag na oras kapag naging sertipikado. Magagandang benepisyo. Isang bagay na talagang makakasagot sa mga medical na pangangailangan ko sa pangmatagalan. Kaya, pinupunteriya ko ang Certified Nursing Assistant Program sa pangantasan ng lungsod, tapos tutuloy sa pagsasanay. May bayad na apprenticeship kung swertehin ako. Pakiramdam ko ay malayo pa. Pero akin ito. Karamihan sa mga gabi ay nakakauwi ako lampas 10:00, tinatanggal ang sapatos at bumabagsak sa kama sa pinakamaliit na kwarto sa itaas. Madilim ang bahay maliban sa liwanag sa ilalim ng pinto ni Paolo. Kumukutitap na ilaw ng controller at muffled na pagsabog mula sa kung anumang laro ang nilalaro niya. Nakahiga ako doon nakikinig sa ugong ng aircon. At nagtataka kung hanggang kailan ko pa ito kakayanin. Isang gabi, pagkatapos ng late shift, pumasok ako ng tahimik at narinig ko ang mga magulang ko na nag-uusap sa sala. Ang mga boses nila ay umabot sa open layout, mahina at komportable, na parang nag-uusap lang sila tungkol sa panahon. Tumayo ako sa labas lang ng liwanag ng lampara sa sala. Ang bag ay nakasabit pa rin sa balikat ko. Hindi pa handang umistorbo. Tumulog ang aircon, tinatakpan ang mga yapak ko habang dumalapit ako ng dahan-dahan. Nakaupo si Mama sa sofa na may laptop na nakabalansi sa tuhod, nagsuscroll. Nakaupo naman si Papa sa tapat niya sa kanyang recliner. May hawak na beer, walang isip na naglilipat ng channel.
Kailangan nating magbayad ng isa pang 40,000 piso para sa rehistro ni Paolo sa susunod na buwan. Sabi ni Mama. Magaan ang tono pero may diin. Malapit na ang deadline at nabanggit niya ang ilang bagong bayarin para sa kanyang mga online class. Hininaan ni Papa ang TV. Kababayad lang natin ng huling batch Akala ko ba yung education account ang sasagot sa mga basic? Oo nga, pero nadadagdagan ang mga gastusin. Bagong textbook, software subscription para sa business course niya. Talagang magsisikap siya ngayong semestre. Dapat makita mo kung gaano siya ka-motivated. May pagmamalaki sa boses niya, ang uri na itinatabi niya para sa pinakamaliit na tagumpay nito. Idiniin ko ang likod ko sa pader. Bumilis ang pulso ko. Education account. Ginamit nilang eksaktong mga salitang iyon na parang totoo ito at nakalaan lang para sa kanya. Naalala ko ang pagtatanong tungkol sa pera sa kolehiyo noong 18 ako, pagkatapos mismo ng graduation. Agad yung pinatigil ni Mama. Sabi niya gipit ang bayad sa bahay. Mahina ang kita ng talyer ni Papa. Walang paraan para makakuha kami ng loans o tuition. Sumang-ayon si Papa. Sinabihan ako na ang totoong buhay ay hindi naghihintay ng mga diploma. Mas mabuting magsimula ng kumita agad. Kaya, ginawa ko. Pero heto ito. Buhay at humihinga para sa software subscription ni Paolo. Para sa mga ekstrang bagay na malamang ay hindi naman niya kailangan. Bumuga ng hangin si Papa ng dahan-dahan. Sige, i-transfer mo bukas. Siguraduhin mo lang na nasa ayos siya. May potensyal siya kung itutuloy niya ito. Meron nga, pagsang-ayon ni Mama, may pinindot sa screen. Mas masigasig kaysa sa karamihan ng mga bata sa edad niya. Swerte tayo. Napalunok ako ng mariin. Ang mga salita ay tumama na parang mga bato. Swerte. Masigasig. Nagdo-double shift ako simula noong 19 na anyos ako. Iniipon ang bawat tip para sa sarili kong pagkakataon sa pag-aaral. At yon ay wala lang sa kanila. Umikot ang bentilador sa itaas, walang pakialam. Lumipat sila sa usapang trabaho. Nagrereklamo si Papa tungkol sa isang customer na laging nade-delay ang bayad sa pagpapaayos ng transmission. Iminungkahi ni Mama na gamitin ang bahagi ng susunod na deposito para takpan ang mga gamit ni Paolo kung magigipit. Dahan-dahan akong umatras, nag-iingat na hindi mabunggo ang side table at pumuslit paakyat. Sa kwarto ko, umupo ako sa kama nang nakapatay ang ilaw. Nakatitig sa halaw na liwanag sa ilalim ng pinto ni Paolo sa tapat ng pasilyo. Ang education account ay hindi gawa-gawa. Mayroon lang itong mga patakaran na hindi kailanman sinabi sa akin. Lahat ng mga hindi na tinanggap ko, lahat ng mga aplikasyon na hindi ko pinunan dahil naniwala akong wala kaming pera. Muling naayos ang lahat sa utak ko. Pangit at matalim. Ginising nito ang isa pang alaala na karaniwan kong ibinabaon. Mga 2 taon na ang nakalilipas. Sa wakas ay nakahanap ako ng entry-level na medical billing course sa Technical Center, maikling programa. Abot kaya, magbibigay sana sa akin ng karanasan sa opisina at marahil insurance para makatulong sa mga gamot ko sa thyroid. Pinag-aralan ko ang brochure ng ilang linggo. Nakakuha pa nga ng recommendation letter mula sa manager ko sa kainan. Ang entrance exam ay Biyernes ng umaga. Huwebes ng gabi, maayos naman ang kotse ko sa garahe. Biyernes, ayaw na nitong umandar. Ubus na ubus ang baterya. Maluwag ang mga kable na parang may humila nito. Lumabas si Papa, tumingin sa ilalim ng hood. Sinabing kailangan ng jump start at baka higit pa. Noong napagana na niya ito at nakapagmaneho ako papunta, sarado na ang oras ng pagsusulit. Non-refundable fee, nawala na, nakuha na ang pwesto.
Tumawag ako mula sa parking lot. Basag ang boses. At sinabi nila, "Pasensya na. Sa susunod na 6 na buwan pa ang sulod na cycle." Hindi ako siningil ni Papa para sa oras niya. Umakto na parang ginawa niya ako ng pabor. Alis si Paolo ng weekend na yon para sa isang beach trip kasama ang mga kaibigan. Bigla ang plano, malaking grupo. Hindi ko ito pinag-isipan nun. Masyadong masama ang loob sa nawalang pera. Masyadong nakatutok sa pagkuha ng extra shifts para makabawi. Pero ngayon, dahil nabunyag na ang education account, ang lumang pagkasira ng sasakyan ay tila iba na ang dating. Kahina-hinala na parang may naligurado na manatili akong nakadikit sa kinalalagyan ko. Wala akong ebidensya, tanging masamang pakiramdam lang sa sikmura ko na ayaw mawala. Nakahiga ako ng gising halos buong gabi, pinag-iisipan ang mga piraso. Hindi eksaktong magkatugma, pero sapat na para makasakit. Dumating ang umaga ng masyadong mabilis. Hinila ko ang sarili ko pababa mga 9:00. Lutang pa rin, nagsasali ng kape habang tumatama ang araw sa mga bintana. Pumasok si Paolo bandang 10:00. Magulo ang buhok, nakasuot ng gym shorts at sando. Kumuha siya ng cereal, yung mamahaling klase na binili ni Mama para lang sa kanya. At sumandal sa counter, nagsascroll sa telepono niya. Tumingin siya sa wakas. "Uy, may pasok ka ba ngayon? Panghapon? Bakit?" "Paubos na gas ng truck ko at may lecture ako ng tanghali. Pwede mo ba akong ihatid sa campus? Madadaanan mo naman papunta sa klinika, di ba?" "Ang klinika?" "Ang appointment ko sa thyroid. Yung binook ko ilang buwan nang nakakaraan dahil laging puno ang endocrinologist. May nakita sa recent labs ko na hindi maganda. Hindi naman agaw buhay pero sapat para sa masusing pagbabantay. Ultrasound, kuha ng dugo, konsultasyon. Inayos ko na ang kapalit sa trabaho. Binagalan ko ang paghalo ng kape." "Hindi pwede ngayon. Importanteng appointment na yon. I-check ulit nila ang mga bukol. Magpagas ka o sumabay ka kay Carla." Tumawa siya ng maikli at naiinis. "Seryoso, 20 minutes lang yon sa araw mo. Ilipat mo na lang yun sa doktor. Hindi naman aalis ang labs." Ilipat. Parang tumutubo lang ang mga slots sa puno. "Hindi, matagal na akong naghintay. Gawan mo ng paraan ang sarili mong sakay." Tumigas ang mukha ni Paulo. Ibinaba niya ang mangkok ng mas malakas kaysa sa kinakailangan. "Bahala ka. Lagi ka na lang ganyan." Padabog siyang lumabas ng kusina. Ang telepono ay nasa tainga na habang papunta sa sala. Narinig ko siyang bumubulong ng kung ano tungkol sa akin na mahirap pakisamahan. Lumitaw si Mama sa pintuan, makalipas ang 1 minuto. Nakakrus ang mga braso. Ang ekspresyon ay nakaset sa pamilyar na linya ng pagkadismaya. Sabi ni Paolo, ayaw mo raw siyang tulungan makapasok sa klase. "Isang sakay lang, anak. May truck siya at lisensya." "Hindi lang yan sakay. Pagsuporta yon sa edukasyon niya. Alam mo naman kung gaano siya kawala sa focus. Isang maliit na pabor, Maricel. Yun lang." Maliit na pabor. Ang parirala ay umalingaw-ngaw sa lahat ng iba pang narinig ko sa paglipas ng mga taon. "Kalusugan ko ito. Sinabi mismo ng doktor na huwag ipagpaliban." Lumapit siya. Tumaas ang boses. "Ang damot mo. Kailan ka pa naging matigas tungkol sa pamilya? Madamot dahil pinoprotektahan ko ang sarili kong appointment?" Ang salita ay humapdi ng higit sa dapat, dumagdag sa lahat ng narinig ko kagabi. Binuka ko ang bibig ko para sumagot, pero pinutol niya ako gamit ang isang matalim na kumpas. Dugmok na pumasok ang nanay ko sa kusina. Nakataas na ang kamay. Tumama ang palad niya sa pisingi ko nang may matinis na lagitik na umalingonggaw sa tiles ng lababo. Ang impact ay nagpahilo sa akin. Pumutok ang isang mainit na pakiramdam sa aking balat.
habang nanlabo ang aking paningin ng ilang mahabang segundo. Napahakbang ako paatras. Ang kamay ay mabilis na lumipad sa muka at nalasahan ko ang kalawang ng dugo kung saan pumutok ang labi ko, tumama sa ngipin. Ang hakdi ay kumalat ng mabilis, malalim, at tumitibok na parang idinikit ko ang mukha ko sa kalan. Tumahimik ang buong kusina. Walang tunog ng radyo mula sa telepono ni Mama. Walang kalansing ng mga pinggan. Tanging ang mahinang ugong ng ref at ang sarili kong pulso na kumakalabog sa aking mga tainga. Pumikit ako ng mariin. Sinusubukang alisin ang hilo at tumingin sa itaas. Si Mama ay nakatayo na parang na-freeze. Ang kamay ay nakataas pa rin ng bahagya. Nanlalaki ang mga mata na parang hindi siya makapaniwala sa nagawa niya. Ngunit mabilis na nawala ang gulat. Ang kanyang bibig ay tumigas sa manipis na linyang kilalang kilala ko. Sa likuran niya, nakasandal si Paolo sa hamba ng pinto. Nakahalukip-kip, may maliit na ngisi sa gilid ng kanyang bibig. Wala siyang sinabi. Nanood lang na parang ito ay palabas na kanina pa niya hinihintay. Pagkatapos ay bumukas at sumarang ang pinto sa harap ng may pamilyar na kalabog. Ang mga yapak ni Papa ay tumawid sa pasilyo nang mas mabilis kaysa sa karaniwan. Kumalansing ang mga susi nang ibagsak niya ang mga ito sa mesa sa may pinto. Lumitaw siya sa arko makalipas ang ilang segundo. Ang damit pang trabaho ay may bahid ng grasa. Ang muka ay nakaset na sa ekspresyong walang lokohan na suot niya kapag nagte-text si Mama tungkol sa mga problema. "Anong nangyayari dito?" tanong niya. Ang mga mata ay nagpapalipat-lipat kay Mama at sa akin. Unang nakapagsalita si Mama. Ayaw tulungan ni Maricel si Paolo na makapasok sa klase. Nakiusap ako ng maayos. May appointment ako, singit ko. Mas matatag ang boses kaysa sa nararamdaman ko. Ang pisingi ko ay mas uminit sa ilalim ng titig ng lahat. Hindi ito pwedeng ipagpaliban. Lumapit si Papa. Pinuno ang espasyo sa pagitan namin. Tumingin siya sa mukha ko. Malamang ay nakita ang pulang marka na mabilis na namumuo. Ngunit hindi nagkomento tungkol dito. Sa halip, binigyan niya ako ng patag at dismayadong tingin. Ang edukasyon ni Paolo ang nauna ngayon. Nasa momentum siya. Pwede mong ilipat ang isang bisita sa doktor. Momentum para sa isang lalaking ilang taon nang hinahanap ang sarili sa parehong kurso. Binuka ko ang bibig ko, ngunit nagpatuloy siya. Nagdadamayan ng pamilya, Maricel. Kailan ba papasok yan sa kukute mo? Humaba muli ang katahimikan, mas mabigat sa pagkakataong ito. Tumingin ako sa kamay ni Mama na dahan-dahan ng ibinababa. Kay Paolo nawala na ang ngisi, pero kitang-kita ang kasiyahan sa mga mata. Kay Papa, nakahalukip-kip, naghihintay na sumuko ako. Tulad ng dati, may nabasag sa loob ko. Tahimik, pero hindi na maibabalik. Lahat ng gabing nagkukuskos ng pinggan habang nagsascroll si Paolo sa itaas. Lahat ng check sa upa na isinulat mula sa mga tip na kinita ko sa namamagang mga paa. Lahat ng hindi na tinanggap ko dahil akala ko ay patas sila. Luminaw ito sa sandaling iyon. Hindi sila nakikiusap. Nag-uutos sila. At kapag humindi ako, ito ang sagot. Bumaba ang boses ni Papa. Pinal. Ang kinabukasan niya ang talagang mahalaga. Ang sayo, hindi kailanman naging importante. Ang mga salita ay lumapag ng malinis. Hindi kailangan ng sigawan. Katotohanan lang sa isip niya. Hindi ako nakipagtalo. Hindi ako umiyak. Tinitigan ko lang siya ng matagal. Kinabisado ang kawalan ng pagdududa sa mukha niya. Tapos tumalikod at naglakad papunta sa counter, kung saan ko iniwan ang bag ko. Nanginginig ang mga kamay ko nang kunin ko ang mga susi. Ang folder na may insurance card at lab orders at ang telepono. Ang marka sa pisingi ko ay tumitibok sa bawat tibok ng puso. Sa wakas ay nagsalita si Mama,
mas mahina na ngayon. Maricel, teka, hindi niya sinasadya yun. Pero gumagalaw na ako. Nilampasan ko si Paolo na tumabi ng bahagya para makadaan ako. Nilampasan si Papa na hindi umabot o nagsabi ng isa pang salita. Ang pinto sa harap ay tila milya ang layo. Ngunit narating ko ito. Hinila pa bukas. Humakbang sa nakabubulag na init ng hapon. Umupo ako sa kotse ko ng siguro mga 30 segundo. Umaandar ang makina. Ang aircon ay bumubuga ng malamig na hangin laban sa aking nasusunog na balat. Sa rearview mirror, ang pasa ay nangingitim na. Isang malinaw na bakas ng kamay ang nabubuo. Pwede sana akong bumalik sa loob, humingi ng tawad, gumawa ng eksena. Sa halip, inilagay ko ang kotse sa drive at tumuloy sa klinika. Ang appointment ay sa loob ng 40 minuto. Sapat na oras kung makikisama ang trapiko. Amoy antiseptic at lumang magasin ang waiting room. Nag-check-in ako, umupo sa sulok. Nakayuko ang ulo. Ilang tao ang sumulyap, pero walang nagtanong. Nang tawagin ng nurse ang pangalan ko, napatingin siya ng 2 beses sa mukha ko. Mabilis na nag-flash ang pag-aalala bago niya ako dinala sa loob. Si Dr. Ramirez, ang parehong endocrinologist na tinitingnan ko ng ilang taon, ay tinatapos ang mga tala nang umupo ako. Tumingin siya sa itaas, gumiti noong una. Tapos sumimangot. Maricel, anong nangyari sa pisngi mo? Nag-alinlangan ako. Naninikip ang lalamunan. Masyadong maliwanag ang kwarto. Masyadong tahimik. Away pamilya na nauwi sa sakitan. Ibinaba niya ang kanyang panulat, sumandal ng kaunti. Gusto mo bang pag-usapan? O kailangan ba nating tawagin ang security? Huwag na ang security, mabilis kong sabi. Masamang umaga lang. Okay lang ako. Pinag-aralan niya ako sandali. Tapos tumanggo ng dahan-dahan. Sige, pero kung magbago ang isip mo, may mga resources kami dito. Binuksan niya ang chart ko, tinanong ang mga karaniwang tanong kung paano gumagana ang mga gamot, kung may bagong sintomas, kumuha ng dugo, at inischedule ang ultrasound sa kabilang kwarto. Ang tech doon ay binigyan ako ng parehong maingat na tingin. Ngunit nanatiling profesional. Nang matapos ito, inihatid ako ni Dr. Ramirez sa pinto. Stable ang levels mo sa ngayon, pero babantayan natin ang paglaki. Bumalik ka sa loob ng 3 buwan, maliban kung may magbago. Nagpasalamat ako sa kanya, tinitipon ang aking mga papel. Nang tumalikod ako para umalis, hinawakan niya ang braso ko ng bahagya. Uy, isa pa pala! Ang ospital ay maglalabas ng bagong paid training cohort para sa mga nursing assistant sa susunod na buwan. Sponsored ng ospital. Magandang benepisyo. Magandang track. Lalo na makakatulong sa mga taong may inaasikasong pangkalusugan. Alam kong nabanggit mo ang interes mo dati. Pwede kitang irekomenda sa program manager kung gusto mo. Napakurap ako na bigla sa alok. Seryoso po? Seryoso. Si Mr. Vargas ang nagpapatakbo nito. Patas siya. Naghahanap ng mga taong may totoong tiyaga. Ipadala mo ang resume mo. Banggitin mo ang pangalan ko. Magsisimula ang mga interview sa susunod na linggo. Tumanggo ako. Makapal na naman ang lalamunan, pero sa ibang dahilan. Gagawin ko po yun. Salamat. Pagmamaneho palayo sa klinika, nakababa ang bintana sa kabila ng init. Ang pasa ay tumitibok ng tuloy-tuloy. Ngunit ang hamog sa isip ko ay nagsimulang mawala. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, may naramdaman akong posible. Isang bagay na hindi nakadepende sa pagyukod para sa kanila. Nang sumunod na linggo, sumipot ako para sa interview na kupas ng pasa. Ang conference room sa ospital ay may simpleng beige na pader, mahabang mesa, at ilang motivational posters tungkol sa teamwork. Ang pasa ay naging kulay dilaw na anino na lang noon, halos tago sa ilalim ng concealer. Pero napansin pa rin ni Vargas nang umupo ako. Siya ay nasa mid-40s,
Matipunong pangangatawan, nakasuot ng hospital scrubs na may manager badge sa bulsa. Nag-usap kami ng 40 minuto. Tinanong niya ang tungkol sa kasaysayan ng trabaho ko, bakit nursing, paano ko hinahawakan ng stress sa mga abalang shift. Sinabi ko sa kanya ng diretsyo, ilang taong nagsiserve sa mga mesa sa gitna ng kaguluhan, pinamamahalaan ang sarili kong kalusugan ng walang gaanong suporta. Gustong magkaroon ng matatag na trabaho na talagang ginagamit ang isip at puso ko. Nang tanungin niya ang tungkol sa marka sa mukha ko, hindi ako nagsinungaling. Magulong sitwasyon sa pamilya, naayos na po. Tumango siya ng isang beses. Walang paghuhusga. Itinala lang. Sa huli, sumandal siya. May bukas kaming pwesto sa susunod na cohort. Paid training, buong benepisyo pagkatapos ng sertipikasyon. Sagot ng ospital ang karamihan. Magsisimula sa Lunes kung sasali ka. Tinanggap ko agad. Hindi na kailangan ng pangalawang interview. Lunes ng umaga, sumipot ako ng 6:00 ng umaga. Nakaklip ang badge sa scrubs na inisyu nila noong nakaraang linggo. Pakiramdam ko ay presko sa balat ko. Maliit lang ang grupo. 8 kami. Iba't ibang edad, lahat kinakabahan, pero handa. Ibinigay ni Vargas ang orientation. Inilatag ang schedule, classroom sa umaga, sa floor sa hapon, mga pagsusulit bawat ilang linggo. Ipinarehan niya ako kay Miguel para sa clinicals. Si Miguel ay nasa 30s, tahimik, may mga tattoo na sumisilip sa manggas ng uniforme. Dating medic sa army na naging nurse, 15 taon na sa ospital. Unang araw, inabutan niya ako ng guwantes at sinabing, "Manood ka muna ng 3 beses tapos ikaw na. Magtanong lang kapag stable ang pasyente." Mahigpit, pero bawat pagtatama ay may malinaw na dahilan. Walang sigawan, walang paborito. Inaasahan lang na matututo ka ng mabilis at tama. Mahirap ang trabaho mula unang araw. Vital signs sa totoong pasyente, bed baths, catheter care, charting na dapat perpekto. Sumakit na naman ang mga paa ko, pero iba na ngayon. May layunin sa likod nito. Tinulak ako ni Miguel, pero kapag may nagawa akong tama, tatango siya ng maikli na mas masarap sa pakiramdam kaysa sa anumang garapon ng tip na puno ng barya. Lumabas ang usapan sa tirahan ng mabilis. Nakikitulog ako sa sofa ng katrabaho nung unang linggo. Nasa trunk ng kotse ang bag ko. Narinig ni Vargas na binanggit ko ito habang break. Pagkatapos ng shift, hinila niya ako sa gilid. Ang kumpare kong si Mang Romy ang nagpapatakbo ng maintenance para sa ospital. May bakanting kwarto sa itaas ng garahe niya sa labas ng property. Hindi magarbo pero malinis, pribado. Walang upa kung tutulong ka sa kaunting linis minsan. Interesado ka? Kinuha ko ito kinabukasan. Si Mang Romy ay nasa 60s. Siksik ang katawan, retiradong mekaniko na abala sa pag-aayos ng mga kagamitan sa ospital sa kontrata. Maliit ang kwarto. May katre, mini-fridge, banyo sa dulo ng pasilyo, pero nailak ito mula sa loob. Unang gabi doon, nagluto ako ng noodles sa hot plate. Kumain na nakaupo sa sahig. Walang kumakalabog sa pinto na nagtatanong kung bakit wala pang hapunan. Natulog ako ng tuloy-tuloy hanggang sa tumunog ang alarm. Walang mga yapak sa itaas. Walang muffled na tunog ng laro sa kabila ng pader. Ang kaibahan ay tumama sa akin ng dahan-dahan pero malalim. Tahimik na umaga na umiinom ng kape ng mag-isa. Pamimili sa grocery kung saan binili ko lang kung ano ang gusto ko. Pag-aaral sa gabi ng walang pasaring tungkol sa pag-aaksaya ng oras. Walang buntong hininga kapag iniwan ko ang mga pinggan sa lababo magdamag. Walang nagtatrack ng oras ko o nagtatanong kung bakit wala pa ako sa bahay. Tumulong si Kiko makalipas ang ilang araw. Tinext ko siya mula sa luma kong trabaho sa kainan. Ipinaliwanag ko ang maikling bersyon,
Tinanong kung pwede niyang hiramin ng truck isang gabi. Sumipot siya ng walang tanong. Nagmaneho kami papunta sa bahay, pagagatapon na ng dilim noong walang kotse sa garahe. Inimpake ang kasya, mga damit, laptop, ilang libro, mga gamit na binili ko para sa sarili ko, mahahalagang papel, iniwan ng iba. 20 minuto simula hanggang matapos. Binuhat ni Kiko ang mabibigat na kahon, pinanatiling magaan ang usapan tungkol sa basketball at mga bagong specials sa menu. Nang umalis kami, pinanood ko ang pagliit ng bahay sa salamin hanggang sa mawala ang ilaw sa beranda. Pagbalik sa kay Mang Romy, ibinaba namin ang mga gamit sa kwarto. Nag-alok siya ng beer, nagkwento ng ilang istorya tungkol sa araw niya sa serbisyo, tapos iniwan akong mag-ayos. Sinalansan ko ang mga kahon sa pader, nagsabit ng kumot para sa privacy, isinaksak ang lampara na nakuha ko sa ukay-ukay, maliit, pero akin. Nagsimulang matambak ang mga mensahe noong unang linggo. Kay Mama karamihan. Mahahabang text tungkol sa kung paano ako nag-overreact, kung paano nag-aalala si Papa ng sobra, kung paano kailangan ni Paolo ang ate niya ngayon. Ilan mula kay Paolo na nagtatanong kung nasaan ang charger niya na parang walang nangyari. Wala akong binasa lampas sa preview. Ibinlock ko ang mga numero isa-isa. Binura ang mga thread ng hindi binubuksan. Ang katahimikan sa telepono ko ay mas malinis sa pakiramdam kaysa sa anumang paumanhin na maaari nilang ialok. Sa ospital, iba ang trato sa akin ng mga tao, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pagiging totoo. Itinama ni Miguel ang teknik ko sa paglalagay ng IV hanggang sa makuha ko, tapos sinabing ayos at nagpatuloy. Ang ibang trainees ay nagbabahagi ng notes, sumasalo sa break ng walang sinusumbat. Nagche-check-in si Vargas minsan sa isang linggo, tinatanong kung paano ang material, kung kailangan ko ng adjustment sa schedule para sa mga follow-up. Patas, walang nakatagong agenda. Nagsimula akong huminga ng mas maluwag. Sa umaga, gumising ako bago ang alarm. Nag-iinat ng hindi nagmamadali. Sa gabi, nagre-review ako ng flashcards sa katre. Nakabukas ang bintana para papasukin ang hangin sa gabi na amoy sampagita. Pumayat ako ng kaunti dahil sa kakalakad sa floors. Lumakas ang katawan sa pagbubuhat ng mga pasyente. Ang problema sa thyroid ay nanatiling maayos, mga gamot sa oras. Walang nagtatanong sa gastos. Sa unang pagkakataon, ang hinaharap ay hindi tila isang bagay na kailangan kong ipaglimos. Binubuo ito shift by shift sa isang lugar na nakikita akong may kakayahan sa halip na mag-inhawa lang gamitin. 2 buwan sa programa, dumating sa wakas ang una kong sweldo. Dumating ito sa isang simpleng sobre. Nakatype ang pangalan ko sa harap, logo ng ospital sa sulok. 28,500 piso pagkatapos ng buwis at mga bawas. Hindi nakapagpapabago ng buhay, pero patunay na kumikita ako sa sarili kong paraan. Tinupi ko ng maingat ang tseke, isinilid sa wallet ko, at nagpasyang oras na para tumigil sa paggamit ng lumang joint account na kasama ko si Mama simula high school. Sa sumunod na day off, pumasok ako sa isang bangko sa bayan, pinunan ang mga form para sa bagong account, inabot ang ID at payslip. Palakaibigan ng teller, nakipagkwentuhan tungkol sa panahon habang nagtatype. Tapos nawala ang ngiti niya. Nagpaalam siya. Bumalik kasama ang isang manager na nakiusap sa akin na umupo sa isang opisina sa gilid. Tinakbo namin ang standard check, sabi niya, mababa ang boses. May mga flag sa credit file mo. Mga negatibong marka, mataas na balanse. Hindi kami makakapagbukas ng anuman na yun. Gusto mong kunin ang buong report mo at i-dispute kung kinakailangan. Nagpasalamat ako sa kanya, lumabas na manhid. Negatibong marka. Hindi pa ako nagkaroon ng credit card, hindi kumuha ng loan.
Ang tanging utang ko ay isang maliit na bill sa medical na binayaran ko na nung nakaraang taon. Pagbalik sa kay Mang Romy, ginamit ko ang luma niyang desktop para humiling ng libreng reports mula sa lahat ng credit bureaus. Dumating sila sa Koryo makalipas ang 1 linggo. Makakapal na pakete na inilatag ko sa katre na parang ebidensya. Ang mga numero ay nakatitig pabalik ng malamig. Halos 2 milyong piso ang kabuuan na nakakalat sa 5 credit card at 2 personal loan. Lahat ay binuksan sa pangalan ko, simula 7 taon na ang nakakaraan. Ang pinakaluma ay may petsang noong 20 anyos ako, sakto sa panahong nagsimula ako ng full-time shifts. Inisa-isa ko ang bawat linya. Mga bundle ng gaming console na ipinadala sa address ng bahay namin. Mamahaling sapatos sa size ni Paolo. Mga kagamitan at pyesa ng sasakyan na nakabil sa mga supplier ng talyer ni Papa. Mga bayad sa matrikula sa kolehiyo. Ang mga halaga ay tugma sa narinig kong pinag-uusapan nila. Buwan ng minimum lang ang binabayaran, sapat lang para manatiling bukas ang mga account. Ang interes ay naiipon ng dahan-dahan at tuloy-tuloy. Bawat pagbili ay natutunton pabalik sa kanila. Ang pangalan ko sa mga aplikasyon, pineking pirma na nakilala ko bilang maingat na sulat kamay ni Mama. Nagtayo sila ng sikretong linya ng kredito sa kinabukasan ko habang sinasabi sa akin na hindi namin kaya ang mga pangunahing pangangailangan. Umupo ako doon hanggang sa dumilim ang kwarto. Ang mga ulat ay nilamukos sa aking mga kamao. Ang galit ay humalo sa isang bagay na mas nakakasuka. Pagdatraidor na mas malalim pa sa sampal. Hindi ito isang sandali ng pagkawala ng kontrol. Ito ay taon ng pagpaplano. Binanggit ng isang katrabaho ang legal aid clinic sa bayan. Libreng tulong para sa eksaktong ganitong uri ng gulo. Kumuha ako ng appointment. Sumipot kasama ang salansan na nakaprint at naka-highlight. Sinalubong ako ni Attorney Elena Santos sa isang maliit na opisina na puno ng mga file. Nasa late 40s, matatalim ang mata, kalmado pero diretso ang boses. Inilatag niya ang mga ulat sa mesa niya, mabilis na iniskan, tapos tumingin sa itaas. Classic family identity theft. Mas karaniwan kaysa sa inaamin ng mga tao. Mas mahirap litisin dahil nag-aalinlangan ng mga biktima. Pero matibay ang paper trail dito. Itinuro niya sa akin ang mga hakbang isa-isa. Mag-file muna ng police report. Nagpapatunay ng krimen, nagtitrigger ng fraud alerts sa credit ko. I-dispute ang bawat account sa mga bangko. Ibigay ang ID theft affidavit. Kopya ng police report. I-freeze ang credit para matigil ang bagong pinsala. Tapos magpasya. Sibil na kaso para sa danyos o itulak ang kasong kriminal. Ang kriminal ay nangangahulugang pwedeng makulong ang mga magulang mo. Sabi niya, walang halong pambobola. Probation sa minimum. Iutos ang restitution o pagbabayad. Handa ka ba para doon? Tinitigan ko ang mga naka-highlight na linya. Ang gaming rig ni Paolo, mga kagamitan sa talyer ni Papa. May mga taon sila para tumigil. Sagot ko, pinili nilang hindi. Gayunpaman, humingi ako ng oras. Bumalik sa kay Mang Romy, nagpalakad-lakad sa maliit na kwarto. Inulit sa isip ang bawat pag-uusap na hindi natin kaya. Ang education account, ang matinhawang problema sa kotse, na naging dahilan ng pagkawala ng pagkakataon ko sa sertipikasyon. Konektado na ang lahat na yon, sinasadya at pangmatagalan. 3 gabi akong halos hindi nakatulog. Bahagi ng akin ay bumubulong na magulang ko pa rin sila. May mali, oo, pero kadugo. Ang kabilang bahagi ay nakita ang matematika. Dekada ng buhay ko ang nagbabayad para sa mga desisyon nila. Naisip ko ang sampal, ang malamig na mga salita, ang nise. Walang pagsisisi,
Walang paghinto. Tinawagan ko ulit si Attorney Elena. I-file na ang report. Lahat ng yun. Tumango siya nung pirmaan ko ang mga form. Mabuti. Hindi ito magiging mabilis pero ito ang tamang hakbang. Nagsimula ang investigasyon ng mabagal. Mga interview sa investigador. Inabot ko ang lahat ng meron ako. Naglabas ng supinas para sa mga bank records, invoice ng talyer, logs ng bayad sa kolehiyo. Hinugot ng mga detective ang mga card statements. Itinugma ang mga shipping address, mga pirma. Ang email ni Mama ay nakalink sa ilang login ng account. Ang mga business account ni Papa ay nagpapakita ng mga deposito mula sa mga customer na naglalaho sa mga personal na gastos. Malalaking repair jobs na binayaran ng upfront. Mga materyales na hindi naman in order. Mga trabahong naiwang kalahati. Sa isang follow-up interview, inilagay ng detective ang isang larawan sa mesa. Kuha sa security cam mula sa talyer ni Papa noong gabi na ayaw umandar ng kotse ko ilang taon na ang nakakaraan. Si Papa sa ilalim ng hood, may flashlight at kamay. Mga kable na tinanggal, malinaw na malinaw. Nakita namin ito sa mga lumang files. Tugma sa petsa na sinabi mong na mismong exam na yun. Ebidensya, hindi nagkataon. Hindi malas, sinasadya. Kumalat ang balita ng tahimik sa lokal na sirkulo. Mga customer ng talyer na nagka-cancel, mga supplier na naniningil ng utang. Mabilis na natuyo ang negosyo ni Papa. Walang may gusto sa mekaniko na nasa ilalim ng investigasyon ng fraud. Sinubukan ni Mama na makipag-ugnayan minsan gamit ang bagong numero, voicemail tungkol sa kailangang mag-usap, kung paano ko sinisira ang pamilya. Binura ko ito ng hindi pinapakinggan. Sumipot si Paolo sa parking lot ng ospital isang hapon. Minamaneho ang kanyang truck, naghahanap ng away. Pinalabas siya ng security bago siya makapasok sa loob. Nakita siya ni Mang Romy mula sa bintana ng garahe ng sumunod na linggo. Hawak ang tire iron kung sakaling kailanganin. Umalis si Paolo ng mabilis nang hindi na sumubok ulit. Ang kaso ay nabuo ng matatag. Nadagdagang tax evasion nang makialam ang BIR. Underreported income, mga personal na biyahe na isinulat bilang gastos sa negosyo. Ang kabuuang butas na hinukay nila ay malapit sa 5 milyong piso sa lahat ng biktima. Pero ang akin ang naging angkla. 8 buwan ng paghihintay ang lumipas, dumating sa wakas ang araw ng paglilitis. Ang korte sa lungsod ay puno ng umagang iyon. Ang hangin ay makapal sa tensyon at amoy ng barnisadong kahoy. Nakaupo ako sa gallery sa likod ng prosecutor. Folder ng mga dokumento sa aking kandungan. Ang puso ay matatag pero malakas sa aking mga tainga. Inihanda na ako ni Attorney Elena ng ilang linggo. Kung ano ang aasahan, paano manatiling kalmado kung subukan nilang baliktarin ang mga bagay. Unang pumasok si Papa, nakaposas ang mga pulsuhan. Ang orange na damit ng preso ay maluwag sa kanyang katawan. Namayat siya. Hupyak ang muka. Pero ang mga mata niya ay nag-scan sa kwarto hanggang sa lumapag sa akin. Walang kaway. Walang ekspresyon. Isang mahabang titig lang bago siya umupo. Sumunod si Mama, nakadamit ng simple. Ang buhok ay nakatali ng mahigpit pabalik. Sumulyap siya sa akin minsan, namumula ang mga gilid ng mata, tapos tumingin sa ibaba ng mabilis. Si Paulo ay nakaupo sa tabi niya, naka-hoodie, nagsuscroll sa telepono hanggang sa sinaway siya ng bantay para tumigil. Binasa ang mga kaso ng mahaba. Maraming bilang ng identity theft, estafa, panloloko, tax evasion. Inilatag ng prosecutor ang lahat. Mga bank records, pinekeng aplikasyon, reklamo ng mga customer tungkol sa hindi tapos na trabaho sa talyer, audits ng BIR na nagpapakita ng mga taon ng tinagong kita.
Ang victim impact packet ko ay makapal. Mga credit reports, mga sulat ng dispute, ang larawan ni Papa na pinapakialaman ang mga kable ng kotse ko. Sinubukan ng depensa na ipinta ito bilang desperadong panahon. Masasamang desisyon sa ilalim ng pressure, ako bilang galit na anak na nagpapalaki ng kwento para gumanti. Binanggit nila ang hirap ng pamilya, kung paano sisirain ng kulungan ang natitira sa kanila. Tumistigo si Mama, nanginginig ang boses. Nagsasalita tungkol sa stress at pagkakamali, kung paano hindi nila sadyang manakit ng kahit sino, lalo na ako. Iniwasan niya ang mga mata ko sa buong oras. Mas maikli ang kay Papa. Inamin niya ang bahagi, sinabing nalubog siya sa pagpapanatiling buhay ng negosyo. Ginamit ang info ko dahil madali. Akala niya mababayaran niya balang araw. Walang direktang paghingi ng tawad sa akin. Panghihinayang lang sa kung paano nangyari ang mga bagay. Hindi tumistigo si Paolo. Nakaupo lang na hindi mapakali. Hindi na tinagang hukom. Masyadong matibay ang ebidensya. Masyadong malinaw ang pattern. Bumaba ang hatol ng matatag. Si Papa ay nakakuha ng 3 taong pagkakulong sa bilibid. Walang early parole para sa laki ng panloloko. Si Mama ay nakakuha ng 3 taong probation, mabibigat na multa at utos ng buong restitution. Bawat pisong inutang sa pangalan ko, kasama ang mga parusa. Ililiquidate ang mga ari-arian para takpan ito, simula sa bahay. Inilabas nila si Papa una. Tumigil siya sa harang, lumingon pabalik ng 1 beses. Sinira nitong lahat, bulong niya. Mababa ang boses pero rinig. Sinalubong ko ang tingin niya ng pantay. Hindi, ikaw ang sumira. Tumigil lang ako sa pagtakip para sa'yo. Mabilis na dumating ang remata pagkatapos noon. Ang bahay na bato ay na-auction pagkalipas ng 6 na buwan. Karatula sa damuhan. Mga estrangjero na naglalakad sa mga kwartong kinalakihan ko. Lumipat si Mama sa isang maliit na apartment. Nagtrabaho ng kung ano-ano para matugunan ang mga check-in sa probation. Ang sabi-sabi, ibinenta niya ang karamihan sa mga kasangkapan para bayaran ang legal fees. Ang truck ni Paolo ay nahatak ng tumigil ang mga bayad na nakatali sa isa sa mga fraudulent accounts. Wala ng kolehiyo. Huminto siya sa kalagitnaan ng semestre. Kumuha ng shift sa pag-i-stock ng mga istante sa isang convenience store sa gilid ng highway. Huli kong balita sa pamamagitan ng isang kakilala, nakikitira siya sa sofa ni Carla. Ang mga magulang ni Carla ay hindi natutuwa, pero pinantitiyagaan ito. Ang panig ko ay umusad ng tuloy-tuloy. Ang bridge program mula assistant papuntang RN ay natapos sa tulong ng sponsorship ng ospital na sumagot sa huling bahagi. Ekstrang oras sa clinicals, mga klase sa gabi na tinawid ko sa kape, at determinasyon. Dumating ang araw ng board exam. Na-post ang mga resulta online. 2 linggo ang lumipas. Pasado. Lisensya ng registered nurse hawak sa kamay. Pumirma ako ng lease sa isang studio-type apartment sa bayan. Maliit pero mataas ang bintana. Pangalan ko lang sa papeles. Ang renta sa unang buwan ay mula sa sarili kong tseke. Walang kailangan na co-signer. Dumating ang mga gamit ng dahan-dahan. Mga nahanap sa thrift shop, totoong frame ng kama, mga halaman sa pasimano na talagang nabuhay. Ang paglilinis ng credit ay tumagal ng mas mahaba. Walang katapusang tawag, certified mail, freezes at disputes. Pero isa-isa, nagsara ang mga account habang nag-zero ang mga fraudulent na balanse. Ang score ay umaakyat pabalik sa magagamit. Ang ango ng bagong card na naaprubahan sa pangalan ko lang ay parang tahimik na tagumpay. Sinubukan nilang makipag-ugnayan ng ilang beses sa paglipas ng mga taon. Isang sulat mula kay Mama minsan, sulat kamay, puno ng panghihinayang
na hindi naman talaga nagsabi ng sorry para sa tamang mga bagay. Mga email mula kay Paolo na humihingi ng tulong sa isang bill tulad ng lumang gawi. Kahit isang tawag mula kay Papa pagkalaya niya. Garalgal ang boses, gustong linawin ang mga bagay. Hinayaan ko silang mapunta sa voicemail. Binura ng hindi pinakikinggan. Ibinlock ang mga bagong numero habang dumarating. Ang ilang tulay ay hindi na dapat pang itayo muli. 3 taon na ang nakalilipas, humihila na ako ng 12 oras na shifts sa ER. Ilang linggong tuloy-tuloy ang sweldo. Ang mga benepisyo ay sumasagot sa mga follow-up ko sa thyroid nang walang stress. Ang mga kasamahan na nakakaalam ng kwento ko mula sa mga pirasong ibinabahagi ko ay nirerespeto ang mga hangganan. Ipinagdiriwang ang mga panalo. Si Mang Romy ay nag-check-in pa rin. Si Kiko ay nagpapadala ng text tungkol sa mga specials sa kainan. Si Miguel ay nagyaya ng beer pagkatapos ng pinning ceremony ko, umungol. Pwede na may pambihirang ngiti. Nagmamaneho ako ng gamit na hatchback na yon. Bayad na, maasahan, walang tali. Sa gabi, nagluluto ako ng gusto ko. Nanunguod ng kahit ano. Natutulog ng mahimbing sa espasyong talagang akin. Paglingon, ang araw na yon sa korte ay hindi paghihigante. Ito ay kahihinatnan na sa wakas ay humabol. At ang paglakad palayo noong umagang yon pagkatapos ng sampal ay hindi pagtakbo. Ito ay pagpili sa sarili ko. Ang paglayo sa nakalalasong pamilya ay hindi pagtatraidor. Ito ay kaligtasan. May mga pinto na kailangang manatiling sarado magpakailanman.